sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo binigyang diin ang matibay na pagsunod ng Pilipinas sa panuntunan at sa mga prinsipyong itinatag ng United Nations sa ginanap na ika-78 sesyon ng United Nations General Assembly. Hataw Balita. National Food Authority nagsimula ng bumili ng palay sa local farmers sa bago nitong buying price. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ng isinigawang rice distribution sa probinsya ng Camarines Sur. Hataw Balita. Pinakabagong programa ng pamahalaan binuksan sa publiko sa mga probinsya ng Camarines Sur, Ilocos Norte, Leyte at Davao de Oro. Hataw Balita. Lungsod ng Masbate, 3 beses na niyanig ng magkakasunod na lindol kahapon. Hataw Balita. At rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, inaasahang ipatutupad ng oil companies bukas. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Sumentro sa matibay na pagsunod ng Pilipinas sa panuntunan at sa mga prinsipyong itinatag ng United Nations ang pahayag ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo bilang kinatawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ika-78 sesyon ng United Nations General Assembly. Binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan ng pandaigdigang kaayusan na sumusunod sa mga alituntunin ng international law sa pamamagitan ng ipinakitang dedikasyon ng Pilipinas sa mapayapang paglutas ng mga dispute at pagsunod ng bansa sa international law. Kabilang din sa kanyang binanggit ang malalim na paalala o pag-aalala ng Pilipinas sa climate change at ang malalim na global cooperation upang tugunan ang epekto ng matitinding kalamidad na dulot nito. Inimok ng kalihim ang lahat na magkaroon ng pagkakaisa para magkaroon ng resolusyon at takbang na pangkalikasan na nagbibigay prioridad sa pinaka-apektado ng climate change. Naipahayag din ang dedikasyon ng bansa sa human rights, United Nations, Sustainable Development Goals at ang pakikisa nito sa world peace at security. Pati na ang aktibong pakipag-ugnayan ng Pilipinas sa regional at international relations kung saan binanggit niya ang kandidatura ng bansa para sa non-permanent seat sa UN Security Council. Hataw Balita. Tuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad matapos ang nangyaring pagsabog ng isang improvised explosive device o Molotov device sa parking lot ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 pasado alas 9 ng umaga nitong Sabado, September 23. Ayon sa ilang mga nakasaksi, isang mahinang pagsabog lamang ang kanilang narinig sa bahagi ng open parking area. Lumabas sa investigasyon ng Manila International Airport Authority o MIAA Airport Police Department at ng PNP Aviation Security Unit na ang nangyaring pagsabog ay dulot ng isang improvised flaming device na gawa sa isang boteng may gasolina at may balot na tela. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente pero tinamaan ang nasa 3 sasakyan na nakaparada malapit kung saan ito sumabog. Katuwang ang Pasay City PNP SOCO sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagsasagawa na ng pagsusuri ang mga otoridad sa mga closed circuit television o CCTV recording na nasa paligid ng parking area at ang mga makukuhang CCTV footages mula sa mga kalapit na establishment sa labas ng NAIA Terminal 3. Hataw Balita. Nagsimula ng bumili ng palay sa local farmers sa bago nitong buying price ang National Food Authority o NFA. Ayon kay NFA Administrator Roderico Bioco, ang bagong presyo ng dry palay na binibili ng NFA sa ngayon ay nasa 23 pesos kada kilo habang sa wet palay naman ay 19 pesos kada kilo. Dagdag ng opisyal, magiging agresibo na ang ahensya sa pagbili ng palay sa buong bansa.
matapos itakda ang bagong equivalent net weight factor table na siyang tumutugma sa Council para sa pricing scheme batay sa purity, moisture content, damage at discolored parameters nito. Ang dating presyo ng dry palay ay nasa 19 pesos lang kada kilo at sa wet palay naman ay nasa 16 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyo. Mayroong 267 NFA buying stations na nasa kasalukuyan ang agresibo ng bumibili ng palay sa local farmers sa buong bansa. Hataw Balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinagawang rice distribution sa probinsya ng Camarines Sur. Bahagi umano ito ng pagbibigay ng tulong sa mga residente sa gitna ng pagtaas sa presyo ng bigas sa bansa. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita. Isang rice distribution activity ang isinagawa sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga residente sa University of St. Anthony sa Iriga City, Camarines Sur nitong Sabado, September 23. Umabot sa 2,000 sako ng bigas ang naipamahagi sa nasabing programa. Layo nito na magbigay ng tulong sa mga mamamayan na may kakapusan sa pamumuhay, lalo na at lumobo ang presyo ng bigas sa buong bansa. Nandito po kami upang magbigay naman ng tulong sa mga nangangailangan dahil alam po natin ay nagtaasan ang presyo ng bigas at sobrang taas ng presyo. Ayon sa Pangulo, marami pa rin kulang sa pamamahagi ng bigas sa bansa, ngunit tiniyak nito na sapat ang supply ng bigas, ngunit hindi lamang ito na ilalabas ng tama. Alam niyo po, tayo naman sa pamahalaan, ginagawa po natin ang lahat na matiyak na unang-una na sapat ang pagkain. Na pangalawa, na ito ay nasa presyo na abot kaya ng mga kababayan natin. Kaya't yan po ang inyong pamahalaan. Ang gobyerno po ang lumalapit na ngayon sa inyo. Hindi kayo namin inaantay pang pumunta sa gusali, sa opisina ng mga government offices. Ay kami na po ang lalapit. Nakatanggap ng tig 25 kilong bigas ang bawat benepisyaryo na pinili mula sa mahihirap na pamilya sa buong probinsya ng Camarines Sur. This rice was actually given by the provincial government that will be subsidized by Malacanang para hindi na po maabala yung pag-transport po ng rice. Meron na po kaming nakastock sa Kapitolyo. Binigay na lang po namin, tulong na po namin sa mga barangay. Nagpapasalamat naman ang mga mamamayan sa natanggap nilang ayuda mula sa pamahalaan. Ay malaking tulong po yan sa amin. Kami mga mahirap, kailangan po namin yan. Salamat kay BBM, nabigyan kami ng pagpapala na bigas. Di na namin bibilhin. Lubos po ang aming pasasalamat dahil po sa napakamahal po ng bilihin. Sa ngayon, isa po itong makakatulong po sa aming mga mahihirap. Personal na ipinamahagi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ayuda sa ating mga kababayang mangingisda, magsasaka at iba pang parte ng komunidad dito sa Camarines Sur. Noong mga nakaraang araw, umabot sa mahigit 60 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa Bicol Region. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Oy, kinausap ng Department of Trade and Industry ang mga food manufacturer ng basic commodities at prime necessities para pag-usapan ang hiling na itaas ang suggested retail price sa kanilang mga produkto. Bukas umano ang ilang food manufacturer sa bansa na wag munang magpatupad ng taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Sa isang Viber message na ipinadala ni DTI Undersecretary Kim Lokin nitong Webes, September 21, kinumpirma niya ang tugon ng mga manufacturer na pansamantalang hindi patupad ang nakaambang pagtaas ng presyo.
Siniguro naman ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa mga manufacturer na bibigyang konsiderasyon ng pamahalaan ang kanilang hiling nang hindi naman makokompromiso ang kapakanan ng mga may hirap na consumer. Samantala, ayon kay Canned Sardines Association of the Philippines Executive Director Francisco Bencamino, isang magkakasunod na linggo na taas presyo ng krudo kaya lumaki ang gastos ng mga manufacturer. Nakaapekto rin maging ang paghina ng piso laban sa dolyar na nagpataas naman sa presyo ng imported na latang kanilang ginagamit sa produksyon. Samantala, tiniyak naman ng DTI na magkakaroon naman ng isang consultation meeting sa mga manufacturer upang tugunan ang mga problemang inilatag sa kanila. Hotaw Balita. Nais dagdagan ng isang mambabatas ang bilang ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Punsod ito ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo at dumaraming bilang ng mga mas may hirap sa bansa. Kaya nais ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na taasan pa ang bilang na ito at gawing 5 milyon sa susunod na taon sa isinasagawang plenary debates ng Kamara para sa 2024 budget proposal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pakinggan po natin si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Kung pwede po natin itong palawakin pa, no? Gawin po natin itong 5 million kung maaari ngayong 2024. Kung kakayanin po ng ating budget, yung pong kanilang food pie ay bumabalik na naman po doon sa pagkain ng noodles, ng instant noodle araw-araw. Gusto natin po silang tulungan na makapag-increase agad. Ayon naman sa budget sponsor ng ahensya na si Appropriations Committee Vice Chairperson at Negros Oriental 1st District Representative Jocelyn Lim Kai Chong, nasa 100,000 households ngayon ang nasa waiting list ng 4Ps. Hiniling din ito sa kapulungan ng Kongreso na isama sa probisyon ng 2024 budget ng kagawaran ang pagtaas sa aumento sa ayuda ng mga benepisyaryo ng 4Ps ng usisain ng kapwa mambabata sa aksyon ng DSWD kaugnay ng issue. Pakinggan po natin si Appropriations Committee Vice Chairperson at Negros Oriental 1st District Representative Jocelyn Lim Kai Chong. Sana magkaroon ng special provision ang Kongreso na malagay siya sa program. Hotaw Balita. Wala pa ring supply ng kuryente sa bansa. Ang nasa 479,000 na bahay sa bansa o kaya hindi sapat ang supply ng kuryente. Sa budget hearing sa Senado nitong September 22, sinabi ni National Power Corporation o NPC Executive Director Fernando Rojas na sa 1.525 million households na sa Pilipinas ang mayroon ng supply ng kuryente. Target anya itong mabigyan ng supply ng kuryente bago matapos ang Administrasyong Marcos. Pakinggan po natin ang pahayag ni NPC Executive Director Fernando Rojas. Over the whole country, about 10% of the households are yet to be served. So that's the target for energization within this administration. So we're working with NEA closely in addressing those problems. Hotaw Balita. Inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat tutukan ng NPC ang nasa 32,000 mga bahay na hindi pa rin 24 oras ang supply ng kuryente. Target ng National Power Corporation o NPC na maserbisyohan ang mga ito bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabila ng mataas na presyo ng diesel. Sinabi pa ng NPC, pinabibilis na nila ang hybridization program kasamang pribadong sektor na tutulong sa mga lokalidad na magkaroon ng hanap buhay. Layo ng hybridization program na mapababa ang gastos ng NPC sa langis na ginagamit sa pagpapatakbo ng mga planta sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy gaya ng solar power. Pakinggan po natin ang pahayag ni NPC Executive Director Fernando Rojas.
because of the budgetary constraints. It's very difficult for NPC to accelerate the 24 hours because of the price of diesel. As the prices normalize, we will continue the previous policy of seeing how far the load justifies additional hours of operation. Pinasusumite naman ni Senator Gatchalian sa NPC kung magkano ang kakailanganing budget sa pagbili ng supply ng langis para makapagbigay na ng sapat na supply ng kuryente. Nasa 41 billion pesos ang panukalang pondo ng NPC para sa susunod na taon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Nowadays, I think electricity is a fundamental right already. So it's like in the internet. We need 24 hours internet. So it's our responsibility to assure that there is 24 hour supply. Hataw Balita. Binuksan itong nakaraang Sabado, September 23 sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang pinakabagong programa ng pamahalaan na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Pinungunahan mismo ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. 4 na lugar sa bansa ang unang nabenepisyuhan ng pinakabagong programa ng pamahalaan na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na naglalayon mailapit sa publiko ang iba't ibang government service. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas nito sa mga probinsya ng Camarines Sur, Ilocos Norte, Leyte at Davao de Oro noong Sabado, September 23. Ilan sa mga opisina ng gobyerno na maaaring mapuntahan dito ay ang Land Transportation Office o LTO para sa mga nagnanais mag-apply ng bago o mag-renew ng lisensya. Philippine National Police kung saan maaaring magproseso ng police clearance, license to own and possess firearms application and renewal at drug test. Passport on wheels ng Department of Foreign Affairs para sa mga nagnanais kumuha at mag-renew ng passport. Maaari din makakuha ng clearance sa service area ng National Bureau of Investigation o NBI. Sayang naman at napakagaling ng Pilipino kung minsan ay yung sistema, ang mga sektor, yung mga sa trabaho, sa agrikultura, lahat yan ay hindi talaga napapakinabangan ang mga husay at galing nila. Kaya ang Bagong Pilipinas, lahat po tayo magsama-sama, lahat ng ating galing, lahat ng ating sipag para sa ikabubuti ng ating minamahal na Pilipinas. Sa ilalim ng programang ito, isinasagawa din ang pamamahagi ng iba't ibang livelihood at educational services ng pamahalaan, gaya ng pamamahagi ng farm equipment, rice seeds at fertilizer discount voucher mula sa Department of Agriculture. Mayroon ding kadiwa store na itinayo sa naturang programa para makabili ng mas murang halaga ang ating mga kababayan. Ipinagkaloob din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang mga fish cages at mga bangka para sa mga benepisyaryo nito. Meron din isinasagawang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad payout mula sa Department of Social Welfare and Development at Certificate of Land Ownership Award o CLOA turnover mula naman sa Department of Agrarian Reform. Nag-award din dito ng scholarship grant galing naman sa Technical Education and Skills Development Authority at Department of Science and Technology. Sa kabuuan, umabot sa 50 programa ng gobyerno mula sa 30 ahensya ng pamahalaan ang isinagawa kasabay ng pagbubukas ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Target ng nasabing programa na mabenepisyuhan ng 1 milyong Pilipino mula sa 83 probinsya sa Pilipinas. Tatagal ng 2 araw ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa mga lalawigan na iikutan nito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita. Patuloy na naglalabas ng volcanic smog ang Bulkang Taal sa Batangas. Kaugnay nito, nagsagawa ng air quality assessment sa bayan ng Agoncillo, Batangas sa mga otoridad habang patuloy pa rin ang babala ng Department of Health Calabarzon sa mga residente ukol sa panganib na dulot ng bag sa kalusugan. Si Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Dahil sa patuloy na nararanasan ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal sa lalawigan ng Batangas at sa mga karatig probinsya nito, nagsagawa ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ng Air Quality Assessment Test sa bayan ng Agoncillo.
Dito masusukat ang parametro ng kalidad ng hangin sa 4 na barangay sa Agoncillo, Batangas. Partikular na ang mga barangay Barigon, Sitio Mahabang Gulod, Banyaga at Poblasyon. Mahalagang masuri ang kalidad ng hangin kung ito'y ligtas sa kasalukuyan para sa mga mamamayang naninirahang malapit sa Bulkang Taal. Patuloy naman na tinututukan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang sitwasyon ng volcanic smog o VAG mula sa Bulkang Taal para sa paghahatid ng tulong sa mga komunidad ng mga apektadong bayan. Samantala, patuloy naman ang pagsasagawa ng monitoring ng pamahalaan ng Batangas kaugnay ng nararanasan ng volcanic smog sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Nakahanda ang mga medical at health officer ng mga paaralan, mga barangay health workers, maging ang mga tauhan ng pampubliko at pribadong ospital kung patuloy na makararanas ng masamang pakiramdam ang mga residente dulot ng VAG. Tiniyak din ng Department of Health Calabarzon na palaging nakamonitor ang kanilang Regional Disaster Risk Reduction and Management for Health o DRRMH sa mga lokal na pamahalaan at incident management teams para sa mabilisang koordinasyon sa health-related emergencies dulot ng VAG. Ayon kay DOH Calabarzon Regional Director Ariel Valencia, kung maaari ay manatiling nasa loob ng bahay na lang muna ang mga residente at huwag magbukas ng pinto at bintana para makaiwas sa VAG, lalo na sa mga bahay na malapit sa Bulkang Taal. Kung lalabas naman ay siguraduhing nakasuot ng N95 mask upang maging malakas ang proteksyon sa masamang dulot ng volcanic smog sa kalusugan. At kung makararanas ng hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, iritasyon sa mata at lalamunan, ay pumunta agad sa pinakamalapit na ospital. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Oy, good news po para sa mga motorista dahil matitigil pansamantala ang ilang linggong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula po bukas araw ng Martes, September 26, may ipatutupad na bawas presyo ang mga kumpanya ng langis. Sa inisyal na pagtaya, maaaring magkaroon po ng 20 hanggang 40 sentimos na bawas sa presyo ng kada litro ng diesel. Kaparehong presyo ang inaasahan namang matatapya sa presyo ng gasolina. Habang ang kerosene 50 hanggang 70 sentimos kada litro naman ang magiging rollback. Ngayong araw i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad bukas. Ayon sa oil industry players, magiging pansamantala lamang ang magiging rollback dahil kapansin-pansin pa rin ang kakulangan sa supply ng langis sa mundo. Bunsod ito ng pagdedeklara ng Russia ng export ban sa langis na inaasahang magiging dahilan ng posibleng oil price hike sa mga susunod na linggo. Hataw Balita. Sa iba pang balita, inaprubahan ng Regional Joint Security Control Center na isailalim sa election areas of concern o ang 172 barangay sa Western Visayas kaugnay sa darating na halalan sa October 30. 6 sa mga kasamang barangay ang nasa yellow category, 163 sa orange category at 3 naman ang nasa red category. Ang mga naturang lugar ay mayroong presensya ng mga rebeldeng grupo, matinding laban sa politika at election-related violence incidents. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang evaluation sa mga lugar sa rehiyon kaya posibleng madagdagan o mabawasan pa ito sa mga darating pang araw. Nakahanda naman ang puwersa ng 3rd Infantry Division sakaling kailanganin ng maraming mga sundalo ang mga naturang lugar sa patrinanyang tauhan ng Police Regional Office 6 para sa deployment batay sa classification ng lugar. Pakinggan po natin ang pahayag ni COMELEC 6 Regional Election Director Attorney Dennis Ausan.
we adopted the recommendations of the 6 Provincial Joint Security Control Center, and so far, as Region 6 is concerned, we have identified 172 election areas of concern. Hataw Balita. Tatlong beses na niyanig ng magkakasunod na lindol ang lungsod ng Masbate umaga nitong linggo, September 24. Batay sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, bandang alas 6:21 ng umaga ng unang yanigi ng magnitude 4.1 ang Masbate City. Natukoy ang epicenter nito sa layong 11 kilometers sa hilagang kanluran ng Masbate at tectonic ang nalamang dahilan na may lalim na 8 kilometers ang pinagmulan. Sa ulat ng PVOX na itala ang Intensity 4 sa Masbate City, Intensity 3 sa Batuan at Milagros sa Masbate at Intensity 2 sa mga bayan ng Aroroy sa Masbate, Bulusan sa Sorsogon, Legazpi City sa Albay, Calbayog City sa Samar at Rosario sa Northern Samar. Intensity 1 naman ang naitala sa Katayngan, Masbate. Muling niyanig ng magnitude 3.7 ang lungsod pagkaraan ng 19 na minuto. Intensity 3 ang naitala sa Masbate City at Intensity 1 naman sa Bulusan, Sorsogon at sa Legazpi City, Albay. Intensity 3 na instrumental intensity sa Milagros at Masbate City, habang Intensity 2 sa mga bayan ng Batuan at Aroroy sa Masbate, sa Dunsol, Sorsogon at Legazpi City sa Albay. Muling naulit sa lungsod ang lindol dakong alas 7:07 ng umaga at naitala ang magnitude 3 earthquake. Hataw Balita. 27 na ang naitalang namatay sa sakit na leptospirosis sa Quezon City. Batay sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, ang District 6 ang nagkaroon ng pinakamaraming naitalang nasawi na umabot sa 8 individual. Nakapagtala naman ang parehong 5 nasawi sa District 2, 4 at 5, 3 sa District 3 at 1 sa District 1. Ayon sa local government unit, nagkaroon ng 211 kaso sa lungsod mula January hanggang September 16, kung saan mas mataas ito ng 102 o 93.58% na kaso kesa sa naitala noong nakaraang taon. Hataw Balita. Siniguro ng isang infectious disease expert na sa kasalukuyan ay hindi pa nakapapasok sa Pilipinas at wala pang naitatalang kaso ng Nipah virus, isang bagong virus na mahigpit na binabantayan ng mga health expert matapos na magdeklara ng outbreak nito sa may southern India. Sa pag-aaral ng mga eksperto, sinasabing mas nakamamatay ang virus na ito kumpara sa COVID-19 na unang natuklasan sa Malaysia noong 1998. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Ginsolante, sinasabing nakukuha ang Nipah virus mula sa fruit bat o isang uri ng paniki na pwedeng maipasa sa tao. At isa sa tinitignan ngayon ng mga otoridad o eksperto ay ang posibleng human-to-human transmission ng virus na siyang nakikitang dahilan sa pagdami ng mga nagkakasakit sa India. Pakinggan po natin ang pahayag ni infectious disease expert na si Dr. Ron Ginsolante. Halimbawa, may isang tao na infected, kagaya ng nakikita nila ngayon, and being handled by some of those na hindi alam nila na meron na palang Nipah virus. So, the body fluids of those who are being infected na ma-expose yung tao na handling that infected individual without the gloves, without washing their hands, and then touching their face, touching their mouth, then that can also be another route of transmission. Paliwanag ni Dr. Solante, nasa 50 hanggang 75% ang mortality rate nito, kung saan 4 sa bawat 5 tinatamaan ng Nipah virus ay namamatay. Isa sa mga characteristic ng Nipah virus is that it will really be fatal because of its ability to infect the brain, no? Yung tinatawag natin na encephalitis. So encephalitis is inflammation of the brain. And you can just imagine when you have an infection that causes inflammation of the brain,
it will also affect other functions of other organs, particularly the heart, the lungs, and doon nakikita natin na it can also be a multi-organ infection and can be fatal and deadly. Ayon sa mga doktor, ilan sa mga sintomas ng Nipah virus ay ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit at panghihina ng katawan, gayon din ang matinding pananakit ng ulo at madalas na pagtulog. Maaari rin itong humantong sa biglaang pagtigil sa pag-function ng baga at puso ng isang tao. Sinabi ng health expert na dapat itong bantayan ng mga otoridad upang hindi makapasok sa bansa, lalo na't kabilang kapwa sa tropical countries ang India at ang Pilipinas. Hataw Balita. Oras alas 5:39 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Malaking tulong sa pagpapanatili ng marine life system lalo na sa Manila Bay at Verde Island Passage ang pagpapanatili ng malinis na karagatan. Kaya naman libo-libong volunteers mula sa UNTB, katuwang ang Members Church of God International sa Calabarzon Region, Department of Environment and Natural Resources at Philippine Coast Guard ang nakiisa sa International Coastal Cleanup Day. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Seryoso ang kampanya ng pamahalaan upang maisalba ang Manila Bay at tila nagbunga naman ang hakbang na ito dahil sa mga namataang coral garden dito. Kaya upang mas mapabilis ang paglilinis sa Manila Bay, sa ilalim ng Supreme Court mandamus, kabilang sa naatasan ng Korte Suprema ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Environment and Natural Resources o DENR, Philippine Coast Guard, Philippine National Police Maritime Group at marami pang iba. Bukod sa Manila Bay, mahalaga rin na mapanatiling malinis ang karagatan sa Batangas dahil nandito ang Verde Island Passage o BIP. Itinuturing ito na Center for Marine Biodiversity sa buong mundo kung kaya't napakalaki ng ginagampanan nito sa karagatan. At upang makatulong sa advokasya ng pamahalaan na mapanatili itong malinis, nakiisa ang UNTB katuwang ang Members Church of God International o MCGI Bible Readers at MCGI Cares. Tumuwang ang grupo sa isinagawang coastal cleanup sa bayan ng Tansa at Navarrete sa Cavite, Bawan, Batangas at sa Cumaca, Quezon. Bali, yung pong pagkakaisa para makapagtulungan po na sa gantong gawain na mapalinis po natin yung isang kapaligiran sa isang syudad or ano. Ayun po, masaya po sa pakiramdam dahil nagkakasama po kami sa mga sa gantong gawain. Sa datos ng UNTB Ocean Care Initiative sa Calabarzon area, as of 4:50 PM nitong September 20, nakakolekta ang grupo ng nasa 196 sako o katumbas ng nasa 15,940 pieces na basura na may bigat na abot sa 2,385 kilograms. Nangunguna naman sa mga nakolektang basura ang plastic na may 2,370 pieces, wood wrappers na may 2,325 pieces, nasa 1,593 plastic bags at straw o stirrers na mayroong 1,502 pieces. Unang-una, itong nangyayari na ito, nakita natin sobrang dami ng basura. Walang ibang may gawa nito kundi tayo rin. Kumbaga, siguro napapanahon na para buuin natin o ilagay natin sa ating mga pananaw o sarili na yung tamang pagtatapon ng basura. Hindi dapat kung saan-saan lang itapon. Alam nyo, kapag ang basura itinapon mo, kung sa bawa, kahit dun sa upland na yan, walang ibang pupuntahan yan kung di diretso yan sa daanan ng tubig at papunta pong Manila Bay. Bukod sa paglilinis sa mga kalat sa baybaying dagat, underwater cleanup drive naman ang ginawa ng Philippine Coast Guard at PCG Auxiliary sa Patungan Beach sa Maragondon, Cavite. Ayon kay PCGA Commodore Noemi Albaran, paraan ito upang mapanatiling malinis ang naturang lugar kung saan mayroong coral garden. Dahil meron po tayong natural corals dito at meron din tayong mga reef enhancements o mga reef blocks. And mas madalas na nakikita natin ang mga basura na tatrap na sila sa reef blocks pa lang. So nakaka-depend ng pagpunta ng mga basura sa natural corals itong mga malalaking structure dito sa ilalim. Sa awa at tulong ng Diyos, patuloy na makikiisa ang UNTB Ocean Care Initiative at MCGI Care sa mga gawain ito ng pamahalaan, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita.
Problema sa Cebu City ang pagbaha dulot ng mga basura na nakaapekto rin sa turismo ng lungsod. Dahil dito idinaos ang isang citywide cleanup drive kung saan aktibong nakibahagi ang Ocean Care Initiative na advokasya ng UNTV katuwang ang Members Church of God International o MCGI. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw Balita. Isa ang Central Visayas Region sa mga dinarayong lugar sa Pilipinas pagdating sa dive tourism. Ngunit dahil sa mga basurang napapadpad sa karagatan, nalalagay sa panganib ang ganda ng turismo sa rehiyon. Tulad sa Cebu City, ang mga pagbaha dahil sa baradong drainage ang isa sa pangunahing problema ng lungsod. Kaya naman kaugnay ng International Coastal Cleanup 2023 at National Coastal Cleanup Month Celebration, nagsagawa ng citywide cleanup drive activity sa lungsod ng Cebu. Sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, nakakolekta ng nasa mahigit 100 toneladang basura sa naturang aktibidad ang iba't ibang environmental advocates sa lugar. This activity spreads awareness and collective efforts nga mapakita sa Dipuok Pilipinas, Cebu Kalibutan that we are one in taking care of our planet. So for Cebuanos and the Filipinos, we thank you for participating today and we're happy that ubay-ubay pod ta. Kinahanglang na agitay awareness. Dili ta magpataka-taka og labog sa basura. Dili ta magsunog og plastic. Kay makadugang na sa heat trapping gases nga mo-accumulate sa atmosphere, makadaot sa ozone layer. Kabilang din sa mga nakiisa ang 155 volunteers mula sa UNTV Ocean Care Initiative sa Cebu. Malaking bagay talaga ito na magtulong-tulong ang lahat ng mga tao at iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga organisasyon na maglinis ng ating kapaligiran. Bahagi ng nationwide and across the sea simultaneous coastal cleanup drive activity ng UNTV ang pakikiisang ito ng OCI Cebu, katuwang ang Members Church of God International o MCGI. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Hisola, humahataw! Hataw Balita. Sinimulan na ang isinasagawang investigasyon ng Office for Transportation Security hinggil sa pagnanakaw umano ng security screening officer ng pera mula sa isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. At kasama sa iniimbestigahan ngayon ng OTS ang posibleng umano'y sabwatan sa ilan pang screening officers ng NAIA. Ayon kay OTS Administrator Undersecretary Maria o Maaplaska, posibleng mayroong sindikato na nasa likod ng sinasabing kaso ng nakawan sa NAIA. Bagaman sa ngayon, hindi pa nila ito nakikita bilang isang bagong modus operandi sa NAIA dahil ito pa lamang ang unang beses na may napaulat na ganitong kaso ng nakawan. Pero kung susundan ang pattern sa mga napaulat na pagnanakaw sa paliparan, nangyayari anya ito sa mga departing passengers. At pakinggan po natin ang pahayag ni OTS Administrator Undersecretary Mau Aplaska. Based on this new development, we are now looking at the possibility of talagang meron silang nagkakontsabakan sila ng pagka-commit nitong Niparos activities na ito. We are alarmed because seemingly there's a pattern of discouraging complainants from pursuing the case kasi alam naman po natin na yung mga naging complainants po ay ito yung mga departing passengers. Samantala, ayon sa OTS, mayroon silang nakalap na sapat na ebidensya upang sampahan ng grave misconduct ang screening officer na nakunan sa CCTV na umano'y lumunok ng pera. Nauna nang sinabi ng OTS na iginit ng OTS screener na tsokolate at hindi pera ang kanyang isinubo. Pero hindi kumbinsido dito ang OTS. Nangako naman ng OTS sa mga pasahero sa NAIA
Patuloy nilang gagampanan ng maayos ang kanilang trabaho dahil mayorya pa rin ng mga screening officer ay matitino at tapat na nagsisilbi sa bayan. Hataw Balita. Nakatanggap ng transitory shelter assistance na nagkakahalaga ng 120,000 pesos ang 19 na pamilya mula sa Sabangan Mountain Province. Sa ilalim ito ng programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services, kapangyarihan at ang kaunlaran sa Barangay Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ginanap ang payout katuwang ang Regional Program Management Office ng Field Office CAR at lokal na pamahalaan ng Sabangan. Ang nasabing tulong ay nakalaan para sa pagtatag ng permanenteng tirahan sa bayan ng mga pamilyang benepisyaryo. Ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program ay naglalayo na palakasin ang pag-unlad ng kanayunan at magbigay ng magandang kinabukasan para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng paghikayat sa mga may hirap sa highly urbanized na lungsod na bumalik sa kanilang sariling mga probinsya. Misyon din ng naturang programa ang magambag sa empowerment of local industries, food security and agricultural productivity development of infrastructure at social welfare, health and employment. Hataw Balita. Binalaan ng Department of Health o DOH Cordillera ang publiko laban sa vector-borne diseases, partikular na ang chikungunya at dengue. Batay sa datos ng DOH Cordillera, tumaas ang bilang ng mga tinamaan ng chikungunya sa rehiyon na umabot sa 131 nitong September 2, 2023, kung saan 10 naman ang naitalang namatay mula sa dating 6 noong taong 2022. Bukod dito, nakapagtala naman ng mahigit 4,000 kaso sa rehiyon, bagamat nagpakita ito ng pagbaba ng trend. Ayon kay Department of Health Cordillera Senior Health Program Officer Jetro Simeon, mahalaga ang patuloy na pagsunod sa minimum public health standard para matiyak ang mga kasanayan sa kapaligiran, kalinisan at pagpapaigting ng vector control. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, ito hong low pressure area na nasa may western part ng ating bansa ay patuloy ng papalayo na sa ating Philippine Air Responsibility at yung southwest monsoon, ito yung tinatawag ding hanging habagat, ang nakakapekto sa kanlurang bahagi nitong southern Luzon at gayon din sa may Kabisayaan. Kaya inaasahan pa rin natin sa araw na ito, medyo maulap yung kalangitan at malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa Mimaropa, kasama din yung sa may bahagi ng Cavite, Batangas at dito sa may Zambales at sa Bataan. Samantala, ito hong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung trap ho nito ay tinatawag na extension, ay inaasa natin magdadala rin ho ng maulap na kalangitan, partikular na sa may Eastern Visayas at sa may lalawigan ho ng Masbate. Kaya mapapansin ho natin yung malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa araw ho na ito, asahan ho ninyo medyo maulap pa rin yung kalangitan na mas may malaking tsansa ng mga pag-ulan. Samantala, itong bahagi ng Kamaynilaan at nalabing bahagi ng Luzon, gayon din dito sa may Mindanao, asahan ho natin medyo mainit at tanghali pa rin ang mararanasan sa araw na ito, pero sa hapon hanggang sa gabi ay posible ho yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog o mga isolated rain showers and thunderstorms. Kaya lagi po tayo mag-antabay sa mga thunderstorm advisory ng Pag-asa para malaman ho natin anong mga partikular na lugar ang maaaring magkaroon ng mga pagkidlat, pagkulog. Samantala, itong dalawang low pressure area na ito ay hindi natin inaasahang maging bagyo o papasok ho ulit sa Philippine Air Responsibility para maging bagyo. Kaya sa ngayon, medyo malit na yung chance na magkaroon pa tayo ng bagyo sa ngayong buwan ho ng September. Pero maaari pa rin ho magbago yon sa mga susunod na araw.
At narito ang ating inaasahang panahon, partikular na sa may bahagi ho ng Luzon. Ang western part ho ng Luzon, yung bahagi nga na may Maropa, kasama yung Bataan, Zambales, Cavite at Batangas, malaki yung tsansa ng pag-ulan sa araw na ito. Habang yung nalalabing bahagi ho ng ating ng Luzon ay makararanas naman ng mainit at na tanghali, habang malaki pa rin yung tsansa ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Lawag ay mula 26 to 32, habang sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman hanggang 33 degrees Celsius, sa bahagi ng Kamaynilaan 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 23 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi naman 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Kalayaan Islands sa 25 to 31 degrees Celsius, sa bahagi naman ng Puerto Princesa ay hanggang 31 degrees Celsius. Makikita naman ho natin sa Kabisayaan na malaking bahagi ng Visayas ay makararanas ho ng maulap na kalangitan na mas malaking may tsansa ng mga pag-ulan dulot ho yan ng southwest monsoon at ng trough o extension itong low pressure area sa may eastern part ng ating bansa. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 26 to 31 degrees Celsius, sa may bahagi ng Cebu ay 25 to 32, habang sa Tacloban nasa 27 to 32 degrees Celsius. Samantala, malaking bahagi ho ng Mindanao ay makararanas naman ng medyo mainit pa rin na panahon, habang mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Minsan ho pala itong mga thunderstorm maaari din magdulot ng mga flash floods and landslide, kaya lagi ho tayong mag-antabay sa update ng Pag-asa, ng particular ho nitong Mindanao Pag-asa Regional Services Division. Agwat ng temperatura sa Zamboanga 25 to 32, sa Cagayan de Oro 24 to 32, habang sa Davao nasa 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, wala ho tayong nakataas sa gale warning, ibig sabihin ligtas namang pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka dito sa mga baybayin ng ating bansa. Pero kapag meron ho tayong mga thunderstorms, posibleng biglang lumakas yung alon ng ating karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa may maliliit na mga bangka. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog ganap na 5:50 ng gabi. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa kay Obet Badrina, weather specialist. Hataw Balita. Isang mahalagang pagsasanib pwersa ang magaganap ngayong araw sa pagitan ng PNP Police Regional Office 5 at ng UNTB kasama ang Members Church of God International o MCGI. Bahagi ito ng advokasya ng pulisya na mapalakas ang seguridad at kaayusan sa pamayanan. Mula sa Legazpi City, si Jerry Galicia humahataw live. Jerry, ano-ano ang mga nakapalob dyan sa pirmahang magaganap mamaya sa Campa Simeon Ola? Yes, amigo, ilan sa mga programang pagkakasunduan sa pagitan ng Police Regional Office o PRO 5 ng UNTB at Members Church of God International ay magkaroon ng matatag na ugnayan upang isulong ang mga gawain sa pagsugpo sa kriminalidad sa mga inaasahan, sa pamagitan ng mga inaasahang aktibidad sa mga barangay dito sa rehiyon. Sasagawa ang pagpirma ng Memorandum of Agreement sa Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City, Albay mamayang ngayong umaga. Layo na isasagawa ang aktibidad na palakas ang ugnayan ng pulisya at media para mas pinabuti, ligtas at may paayos ang pamayanan. Bahagi ito ng patuloy na pagsusumikat ng Philippine National Police o PRO 5 sa panguna Police Brigadier General Jose Raimundo D. Robinque na mapanatili ang kaayusan at seguridad sa buong Bicol Region. Ang UNTB at Members Church of God International o MCJ naman, bukod sa kanilang Bible-based na mga programa, ay masugid din sa pagsuporta sa mga adhikain ng pulisya. Sinasabing partnership, mas mapapaigting pa ang laban sa kriminalidad at terorismo, lalo na sa insurgency na isa sa mga prinsipal na hamon sa seguridad ng Bicol. Sa ilang din nakasunduan ito, magkakaroon ng mas matibay na koordinasyon at palitan ng impormasyon sa pagitan ng pulisya at UNTB. Ilan sa mga highlights ng kasunduan ay pagkilala sa UNTB at MCGI bilang volunteer group sa Bicol, pagbigay ng seguridad sa mga personal ng UNTB at ng mas matinding kooperasyon upang masolusyonan ang mga ugat ng insurgency. Itinatapok din sa kasunduan ng handa ng UNTB at MCGI na mag-alok ng kanilang suporta sa mga programa ng PNP tulad ng pagtulong sa kampanya laban sa kriminalidad at terorismo.
Magpapatunay na ito ay pagtutulungan at kooperasyon ng iba't ibang sektor ng lipunan ay mahigpit na kailangan upang masiguro at ang kaayusan at kapayapaan sa buong bansa. At mamaya mga amigo, pagkatapos nga ng isasagawang flag ceremony ay sasaksihan natin yung pirmahan sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Philippine National Police o PNP 5 ng UNTB at ang members Church of God International. Ilang balita mula sa Bicol, balik sa iyo, amigo. Alright, maraming salamat. Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay. Hataw Balita. Oy, bago tayo magtapos, nais ko lang pong batiin ng Happy Sabbath Anniversary si Brad Aldrin Parayan ng Santa Rosa, Laguna. Day 11 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 1, Talatang 23. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Setyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.